Bago ka lumabas ng bahay, bago mo harapin ang mundo, pakinggan mo muna ang tinig ng Diyos. Ang bawat umaga ay bagong simula, isang pagkakataon para sa kagalingan, kapayapaan at pagpapala na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi mo kailangang malungkot, hindi mo kailangang malito. Ang Diyos ay kasama mo ngayon at sa lahat ng oras. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo muna isinusuko ang puso mo sa Kanya. Sabi sa awit 121:1-2, akin ngang itinitingala ang aking mga mata sa mga bundok. Saan kaya manggagaling ang aking saklulo? Ang aking saklulo ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso. Pakinggan natin ang salita na magbibigay liwanag sa ating araw. Alam mo ba na bawat umaga ay isang paanyaya ng langit? Isang paanyaya mula sa Diyos para muling maniwala, muling magsimula at muling maranasan ang Kanyang kabutihan. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Pinangunahan ka niya upang mapakinggan mo ang salitang magpapalakas ng iyong loob at magbibigay ng direksyon sa iyong araw. Ang Panginoon ay hindi natutulog. Siya'y gumagawa sa tahimik, sa likod ng bawat paghihintay at sa gitna ng bawat panalangin na tila walang sagot. Ngayon, ito na ang sandali para buksan mo ang puso mo at hayaan ng Diyos na mangusap sa iyo. Marahil, marami kang tanong. Panginoon, anong nais mong iparating sa akin ngayong araw? Panginoon, ano ang direksyon mo sa buhay ko? At ngayon, ito na ang sagot. Isama mo ang puso mo sa panalangin ito. Huwag mo lang itong pakinggan. Sabay tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Isulat sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong sabay manalangin. Handa na ba ang iyong puso? Ngayon tayo'y lalakad ng may tapang, may pananampalataya. Sabay nating sasabihin ang panalangin, lalaliman ang ating ugnayan sa Diyos. At hahayaan nating buksan niya ang pinto ng Kanyang kaharian sa ating araw. Ama na makapangyarihan sa lahat, narito po kami ngayon. Inilalapit namin ang aming mga puso, ang aming mga pag-asa, ang aming pananampalataya sa iyong harapan. Hinihiling namin ang iyong presensya sa bawat sandali ng aming umaga. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong pag-ibig ay walang hanggang at ang iyong katapatan ay hindi nagbabago. Pinagkakatiwalaan namin ang iyong direksyon, O Diyos. Dahil sa iyong salita sinasabi, humayo ka't magsabi sa kanila, nagkaroon na kayo ng pagyaman, katotohanan ngayon ay ikinalulugod ko ang inyong paglago. 2 Korinto 8:7, isang pangako na handa mong tuparin sa buhay namin. Tinutupad mo ang iyong pangako ng may galak at hindi kalakip ng takot. Ngayon, hinihiling namin ang iyong supernatural na kagalingan. Ilabas mo sa amin ang lahat ng biyaya ng umaga. Ang biyayang nagpapanibago ng isip, ng puso, ng espiritu. Ilampaso mo ang alikabok ng alinlangan at palitawin mo ang liwanag ng iyong kaluwalhatian sa amin. Panginoon, iyong pawiin ang lahat ng ingay sa loob namin, ang ating ingay ng pag-aalinlangan, ang ating ingay ng pagod, at papalitan mo ng kapayapaan na kayang tumigil ng bagyo. Ako ang nagsasalita ng mga bagay na tunay, ang hibdal ang nagsasabi ng mabuting balita sa mga aba. Pinatitibay ko ang puso ng mga pilay. Isaiah 61:1. Oo, ito ang araw mo, araw ng kapayapaan, araw ng pagpapala. Ito ang sandali para ipahayag ang kapangyarihan ng orasyon ng umaga, pambungad sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Magtatag ka ng iyong sarili sa panalangin, hindi dahil sa kawalan ng sagot, kundi dahil alam mong may tagapagsagot. At ngayong nakahanda ang puso mo, bigyan mo ng puwang ang Diyos para magsalita, para magbigay ng direksyon at ipakita ang Kanyang kabutihan sa iyo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ang bawat segundo ng panalangin mo ay tulad ng butil na itatanim sa matabang lupa at magbubunga sa tamang panahon. Tukoy na ngayon. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami ay bukas sa Kanyang boses. Ikaw ang aming kaagapay sa bawat hakbang. Ikaw ang gabay sa bawat desisyon. Ikaw ang lakas sa aming kahinaan.
At sa iyong salita kami nagtiwala, sapagkat ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Ikaw ang nagbibigay ng perpektong kapayapaan at ikaw ang nagbubukas ng pintuan ng iyong pagpapala. Sa bawat paghinga namin, hinihiling namin ang iyong espiritu. Dumaloy po kayo sa loob namin, linisin ang aming isip at ipadama ang iyong presensya. Hayaan mo na maramdaman naming tayo'y napapalibutan ng iyong pag-ibig. At habang binubuksan natin ang araw, ikaw ang mag-iiba ng ating landas. Ang dati walang direksyon, ngayon ay may linaw. Ang dati may mga pangamba, ngayon ay may katiyakan. Ang dati may bilis ng takbo ng buhay, ngayon ay may katahimikan sa puso. Ngayon, kaibigan ko, ihanda mo ang sarili mo, hawakan mo ang posisyon na tinawag ka, yakapin mo ang pangako na ipinagkaloob sa iyo. Isara mo ang mga mata mo sandali at pagnilayan mo. Ano ang nais mong baguhin ngayong araw? Ano ang handa mong ipaubaya sa Diyos? Ibigay mo ang lahat sa Kanya. Ang gusto mong bitawan, ang gusto mong baguhin, ang gusto mong panatilihin, lahat ay nasa Kanyang kamay. Habang lumalalim ang ating paglapit sa Kanya, hayaan mong marinig mo ang Kanyang bulong. Ako ang kasama mo. Kailanman ay hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebreo 13:5. Iyon ang pangako. Iyon ang panata niya sa iyo. At ngayon, hinihiling ko sa iyo, sumunod ka sa akin sa sandali ng panalangin. Handa na ba ang iyong puso para sa isang makapangyarihang pagharap sa Ama? Pindutin mo ang komentaryo ngayon at isulat mo, Panginoon, gabayan mo ako ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe upang araw-araw kang makasama sa orasyon ng umaga. Ngayon, samahan mo ako sa pinakamalalim na panalangin. Ito ang sandali ng iyong tagumpay. Simulan natin sa isang yakap ng panalangin at salita na magpapalalim ng ating pananampalataya na dadalhin tayo sa puso ng Diyos ng may kapanatagan at pag-asa. Sa bawat hininga mo ngayon, isipin mo na may kamay na naglalatag ng liwanag sa iyong landas. May Panginoong nagbubukas ng pinto para sa iyo, hindi dahil sa laki mo, kundi dahil sa Kanyang kabutihan. At ngayon ang salita niya ay bumubulong. Lumapit ka sa akin at ikaw ay gagising sa tunay na buhay. Mateo 11:28. Pakinggan mo ang tawag na iyon at yakapin mo ang bagong simula. Marahil may bahagi sa buhay mo na nananatiling nakabukas. Isang pangako, isang pananaw, isang dasal na parang nasa eroplano, hindi pa lumalapag. Ngayon tinatawagan kita, sama mo ang pangako sa iyong kamay at sabihing, hindi ko papabayaan ang ibinigay mo, Panginoon. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi umpisa lamang ng isang araw. Ito ay tinubuan ng pag-asa, pinag-ugatan ng pananampalataya at darating sa tamang oras. Sabi sa Salmo 37:45, kalugdan mo ang Panginoon at bibigyan kaniya ng nasa laman ng puso mo. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga lakad at aangkinin niya ang iyong mga plano. Ituon mo ito sa iyong buhay. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay handa, tuloy-tuloy at puno ng buhay. Ngayon ay isang bahagi ng iyong araw ang inilaan para sa direksyon ng Diyos. Hindi basta rush, hindi basta gawin na lang natin, kundi may kalinawan, may tinig, may presensya. Isipin mo ang sarili mo. Nasaan ka ngayon? Sa siksik na schedule, sa gulo ng isip, sa pagod ng katawan. Hayaan mong tumigil sandali, huminga. Hayaan mong makita ang sinag ng araw sa loob ng iyong puso. Hayaan mong marinig ang Panginoon na bumubulong, ako ang iyong kasama. Hindi ikaw lang ang nagpupumilit, may kadakilaan na umaakbay sa iyo. Habang tinatapik ng Espiritu Santo ang gitna ng iyong pag-aalinlangan, narito ang hamon, gawing sandata ang iyong pananampalataya. Gawing tindig ang iyong panalangin sa umaga, gawing boto ang iyong pag-asa para sa pagbabago. Huwag kang manahimik habang ang tayo-tayo'y inilalakad ng Diyos. Kung sipiin mo ang Salmo 46:10, huminto kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Hinahamon ka niya ngayon. Huminto, sumulyap sa Kanya, kilalanin ang Kanyang tinig sa katahimikan ng puso mo. Iyon ang simula ng direksyon.
ng kapayapaan, ng tunay na pag-unlad. At sa bawat salita mo at sa bawat hingalo ng puso mo, sabihin mo, dumating ka, Panginoon. Buksan mo ang mga mata ko, ipakita mo ang landas ko. Huwag kang mag-alinlangan, huwag mong isipin na maliit ang hakbang mo. Kahit ang simpleng panalangin sa umaga, isang Ama namin, bago sumalubong sa araw, may kapangyarihan, may magbubukas ng pinto, may maghahawa ng biyaya, may magtutulak ng salubong sa iyo ng araw na puno ng kabutihan. Ngayon, kaibigan, isipin mong hawak-hawak mo ang susi ng pintuan ng bagong simula. Hawakan mo ito ng may tapang, hindi ng may kaba. Ang Diyos mo ay hindi lang sa likod mo, siya rin ay nasa unahan mo. At habang ikaw ay tumitindig, habang ikaw ay nagpapahayag, ako'y susunod sa iyong tinig, maririnig mo ang boses niya. Iyong suntukin ang pintuan at ito'y bubuksan. Lucas 11:9. Hindi basta paghiling, ito ay panawagan at pagproklama. Ang araw mo ay hindi lamang magiging araw sa kalendaryo. Ito ay magiging tanda ng biyaya, magiging kwento ng tagumpay, magiging saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Habang lumalapit tayo sa susunod na bahagi ng paglalakbay, hayaan mong magsimula ang pagbabago sa loob mo. Hayaan mong alisin ng Diyos ang tanikala ng pagdududa at palitan ito ng tanikala ng pananampalataya. Hayaan mong ang hindi ko kaya ay mapalitan ng sa Diyos ko kaya. Hayaan mong ang baka ay mapalitan ng tiyak. Hayaan mong ang siguro ay mapalitan ng panalo, sapagkat ganito ang tinig ng Diyos sa araw na ito. Anumang gawin mo ng buong puso bilang sa Panginoon. Colosas 3:23. At iyon ang panawagan para sa iyo ngayon bilang anak niya. Kung ngayon mo lang narinig ito, sabihin mo sa sarili mo ng malakas, ako'y bahagi ng kanyang plano. Maisulat mo sa komento, la Panginoon, ako'y bahagi ng iyong plano. At huwag kalimutang isubscribe para makasama ka araw-araw sa orasyon ng umaga at direksyon ng Diyos. Ngayon na tinanggap mo na sa puso mo na ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos, ang tanong ay, paano mo mararanasan ang kapayapaan at kasaganaan na ipinangako niya sa iyo? Kasi kapatid, ang tunay na prosperidad ay hindi lang nakikita sa bulsa, ito ay nararamdaman sa puso. Hindi ito laging may kasamang bagong bahay, bagong trabaho o malaking kita. Minsan ito ay katahimikan ng isip sa gitna ng kaguluhan, kapayapaan sa gitna ng bagyo. Yan ang tunay na kayamanan na hindi nauubos. Sabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Madalas kasi, ang hinahanap ng tao ay resulta. Gusto natin agad ang sagot, agad ang himala, agad ang tagumpay. Pero nakakalimutan natin, bago dumating ang resulta, nauuna muna ang relasyon, nauuna muna ang pananalig, nauuna muna ang pagtitiwala. At doon sa lugar ng pananampalataya, doon dumarating ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng mundo. Hindi ka tinatawag ng Diyos para lang humingi, tinatawag ka niya para makipagniig, para mapalapit, para mahanap ang kapayapaan na walang kondisyon. Yung kahit hindi pa dumarating ang sagot, may kapanatagan ka na. Yung kahit wala pa ang hinihintay mong breakthrough, may ngiti ka pa rin sa puso mo dahil alam mong kasama mo siya. Isipin mo si Apostol Pablo, nasa kulungan, nakagapos, nililitis, pero nakasulat sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos ang mga salitang, "Magalak kayo sa Panginoon lagi." Muli kong sasabihin, magalak kayo. Filipos 1:34. Iyan ba ay normal? Hindi. Pero ganyan ang kapayapaang galing sa Diyos. Hindi ito nakabase sa sitwasyon, kundi sa relasyon. At ikaw kapatid, kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, kahit may mga tanong kang hindi pa nasasagot, may mga pangarap kang hindi pa natutupad, may mga dasal kang tila hindi pa naririnig, ito ang katotohanan. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi siya natutulog. Hindi siya tahimik dahil wala siyang plano. Tahimik siya minsan dahil pinapalakas niya ang pananampalataya mo. Ang pananampalataya mo ay binubuo sa katahimikan.
Sa panahong walang kasagutan, doon siya malakas na kumikilos. Kaya ngayon, gusto kitang anyayahan, hindi lang para humiling. Huwag ka munang humiling ngayon. Sa halip, pasalamatan mo siya. Kahit wala pa, kahit hindi pa, sabihin mo, "Salamat Panginoon sa sagot na paparating. Salamat sa biyayang inaayos mo. Salamat sa direksyong binubuo mo. Sapagkat ang pasasalamat ay susi ng pagpapala." Sabi sa 1 Thessalonica 5:18, "Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Kapag natuto kang magpasalamat kahit hindi mo pa hawak ang sagot, doon ka nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Doon dumadaloy ang biyaya. Doon lumalalim ang relasyon. At kapag may relasyon ka sa Diyos, hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba dahil alam mong may oras ang Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangan ipilit ang pinto kasi kung iyon ay para sa iyo, bubuksan niya ito sa tamang panahon. Hindi mo kailangan makipag-unahan sa iba. Ang pabor ng Diyos ay hindi nauubos. Hindi ka mawawalan dahil lang pinagpapala ang iba. Ang Diyos ay may personal na plano para sa iyo. Sapat iyon, sagrado iyon. At ngayong umaga, sa panalangin mong ito, buksan mo ang iyong puso. Hindi lang para sa pagpapala, hindi lang para sa sagot, kundi para sa presensya niya. Kasi sa presensya niya, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang direksyon, nandoon ang kasaganaan. Hindi mo kailangang maghintay pa ng perpektong sitwasyon. Ang presensya niya ay sapat na. Sa presensya ng Panginoon ay may kagalakan na walang hanggan. Awit 16:11. Kapatid, isipin mo ito. Paano ka gumigising tuwing umaga? May kaba, may bigat sa dibdib, o may tiwala na may Diyos na gumigising sa iyo hindi para lamang mabuhay, kundi para maranasan ang kabutihan niya. Tuwing idinilat mo ang mga mata mo, ibig sabihin yon, may layunin pa ang Diyos sa iyo. Hindi pa siya tapos. Kaya wag mong hayaang ang isip mo ay mapuno ng takot. Hayaan mong ang puso mo ay mapuno ng tiwala. Ang susi ng tagumpay mo sa araw na ito ay hindi nasa balita, hindi sa kung anong mababasa mo sa social media, nasa salita ng Diyos, nasa panalangin mo, nasa pananalig mo. Ang panalangin sa umaga ay hindi simpleng ritual. Ito ay pakikipagtagpo sa Diyos. Ito ang panahon na inilalagay mo ang buong araw mo sa kanyang mga kamay. Kaya gawin mo itong gawi, hindi obligasyon. Panalangin na may pananampalataya, panalangin na may kapayapaan. Ngayon, habang naririto pa ang kanyang presensya sa paligid mo, gusto kitang anyayahan na magpasalamat. Hindi sa mga bagay na meron ka lang, magpasalamat ka para sa mga bagay na paparating. Magpasalamat ka sa mga dasal na hindi pa sinasagot pero alam mong tutulungan ka niya. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, "Panginoon, salamat sa hindi ko pa nakikita pero alam kong ginagawa mo na." Sa pagtatapos ng bahaging ito, hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos ang siyang pumatnubay sa isip mo. Hayaan mong ang kanyang salita ang bumalot sa buong araw mo. Ipagkatiwala mo sa kanya ang bawat plano. Isuko mo ang bawat takot. Tanggapin mo ang biyayang hindi kayang sukatin. At sa presensya niya, sa panalangin mong ito, ay maranasan mo ang kapayapaang higit pa sa inaasahan mo. Isulat mo sa comments ngayon, "Panginoon, salamat sa kapayapaan at biyaya mo." Iyan ang deklarasyon ng pananampalataya mo ngayong araw. At kung gusto mong araw-araw mong maramdaman ang ganitong kapangyarihan sa panalangin, huwag mong kalimutang mag-subscribe at maging bahagi ng ating umagang may direksyon sa Diyos. May gagawin pa siya sa buhay mo at malapit mo nang maranasan. At ngayong ang puso mo ay puno ng pasasalamat at kapayapaan, isang tanong ang dumarating. Ano ang susunod mong hakbang? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para madama, ito ay para lakaran. Ang panalangin sa umaga ay binubuo ng dalawang bagay: pagtanggap ng salita at pagsunod sa salita. Sa bawat dasal mo, may tugon ng langit. Pero ang tanong, paano ka tutugon sa tinig ng Diyos? Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang salita,
ito'y kilos. Kapag sinabi mong, Panginoon, salamat sa kapayapaan, handa ka rin bang sabihin, Panginoon, susundin ko kahit mahirap? Dahil ang tunay na tagumpay sa espiritual na buhay ay hindi lang dumarating sa oras ng panalangin, kundi sa oras ng pagsunod. Mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod kaysa handog, sabi sa 1 Samuel 15:22. Ibig sabihin, mas pinapahalagahan ng Diyos ang puso mong handang sumunod kaysa sa bibig mong laging humihiling. Ngayon kapatid, tinatawag ka ng Diyos, hindi lang para humingi, kundi para manindigan sa kanyang mga pangako. Tinatawag ka niya para maniwala, hindi lang sa gitna ng pagpapala, kundi kahit sa gitna ng katahimikan. May mga dasal kang tila hindi pa nasasagot? Baka kasi hindi pa panahon, baka kasi may tinuturo siya habang naghihintay ka. Tandaan mo, ang delay ay hindi denial. Sa halip, ito ay divine redirection. At kung titigil ka sa kalagitnaan, baka hindi mo maranasan ang bunga ng pananampalataya mo. Tingnan mo si Abraham, nangako ang Diyos ng anak, pero ang katuparan ay dumating pagkaraan ng dekada. At sa buong panahong iyon, hindi tumigil si Abraham sa pananampalataya. Kahit minsan napagod, nalito, nagkamali, bumalik pa rin siya sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat may pangako ang Diyos na hindi maaring baliin. Siya ay tapat na nangako. Hebreo 10:23. Ganon din sa iyo kapatid. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang. Kung may mga bagay na hindi pa nangyayari, hindi dahil nakalimutan ka niya, kundi dahil ayaw niyang mapunta ka sa lugar na hindi mo pa kayang dalhin. Ayaw kanyang ibigay sa pagpapala kung hindi pa handa ang puso mo. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi lang regalo, ito ay responsibilidad. At gusto niya, kapag dumating na ito sa iyo, handa ka, buo ka, matatag ka. Kaya habang naghihintay ka, gawin mo ang dapat gawin. Manalangin, maniwala, at sumunod. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng kilos mo. Huwag mong hayaang ang pagod ang magtulak sa iyo na sumuko. Tandaan mo, sa tuwing sumusunod ka, kahit walang kasiguraduhan, pinapalakas mo ang pananampalataya mo. At sa tuwing sumusunod ka, kahit may takot sa puso mo, pinapalawak mo ang kapasidad mo para tanggapin ang himala. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Yan ang susi. Pagtiwalaan mo siya, hindi lang sa simula, kundi sa bawat hakbang. Dahil ang Diyos ay hindi lang Diyos ng umpisa, siya ay Diyos ng proseso, Diyos ng gitna at Diyos ng tagumpay. Ngayon marahil ay iniisip mo, Panginoon, paano ko malalaman kung ito na ba ang gusto mong landas para sa akin? Narito ang sagot, ang kapayapaan. Kung saan naroon ang kapayapaan ng Diyos, doon mo siya kasama. Hindi nangangahulugang walang hamon, pero may katahimikan sa puso mo. At kung may kapayapaan, kahit may bagyo, hindi ka matitinag. Kaya ngayong umaga, gawin mong panalangin ang pananampalataya mo. Gawin mong hakbang ang pagtitiwala mo. Huwag mong hintayin ang perpektong sitwasyon para sumunod dahil ang pagsunod mo ang magdadala ng kaginhawahan. Sa mga desisyon mo ngayon, isama mo ang Diyos. Tanungin mo siya, Panginoon, ito ba ang direksyon mo? At kapag tahimik ang langit, huwag kang mabahala. Baka sinasabi niya sa iyo, magtiwala ka muna. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kanyang kawalan. Ito ay kanyang presensya na nagtuturo sa iyo ng pagtitiis. At sa pagtitiis na iyon, bubuo siya ng bagong lakas, bagong pananaw, at bagong pag-asa sa puso mo. Kaya huwag kang susuko. Hindi mo alam, ang hinihintay mong kasagutan ay isang panalangin na lang ang layo. At ngayon, bago tayo lumipat sa huling bahagi ng panalangin ito, gusto kitang anyayahan na magdesisyon sa puso mo. Panginoon, susunod ako. Hindi dahil madali, kundi dahil totoo ka. Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil ikaw ang kasiguraduhan ko. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gawin mo akong matatag.
Ayusin mo ang puso ko. Turuan mo akong manahimik, makinig at sumunod. Sa mga oras na parang walang sagot, manalangin ka pa rin. Sa mga panahong parang wala kang lakas, bumangon ka pa rin. Sa bawat araw na parang paulit-ulit, magpatuloy ka pa rin. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita. At kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos sa panalangin ito, ilagay mo sa comments ngayon, Panginoon, ako'y susunod kahit hindi ko pa nakikita. Sabihin mo rin kung saan mo gustong humingi ng direksyon para maipanalangin natin yan sa mga susunod na dasal. Huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe dahil ang bawat araw ay bagong panawagan, bagong salita, bagong lakas na mula sa Diyos. Kaya ngayon, pagkatapos ng lahat ng panalangin, pagkatapos ng bawat salita, pagkatapos ng bawat patak ng pananampalatayang lumabas mula sa labi mo, isang tanong ang bumabalik. Handa ka na bang lumakad sa pananampalataya na may kapayapaan at sa direksyon ng Diyos na may buong tiwala? Dahil ang tunay na resulta ng isang makapangyarihang panalangin sa umaga ay hindi lang kapayapaan sa damdamin, kundi lakas ng loob na harapin ang araw na may kagalakan, may tapang at may tiwala sa Diyos na kailanman ay hindi nagkulang. Kapatid, ngayong araw na ito ang iyong espiritu ay binuhay, ang puso mo ay muling pinaalab, at ang isip mo ay binigyan ng linaw. Ito na ang sandali ng paninindigan. Hindi mo na kailangang hintayin pa ang perpektong panahon para maglingkod, para sumunod, para manalangin, para maniwala. Dahil ang Diyos na tumawag sa iyo ay tapat. Ang Diyos na nangusap sa iyo ngayon ay hindi tumitigil sa kalahati. Ika nga sa Filipos 1:6, tiwala akong ang mabuting gawa na sinimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. At habang binubuksan mo ang bagong araw na ito, dalhin mo sa puso mo ang lahat ng itinanim natin sa panalangin. Dalhin mo ang kapayapaang hindi basta galing sa paligid kundi mula sa langit. Dalhin mo ang direksyon na ipinagkaloob sa iyo hindi ng tao kundi ng Diyos. Dalhin mo ang tiwala na kahit hindi mo pa nakikita ang bunga, alam mong ito ay tumutubo. At huwag mong kakalimutan, ang pananampalataya ay parang binhi. Hindi mo agad makikita ang resulta, pero araw-araw habang ikaw ay nananalangin, nagpapatawad, sumusunod, nagtitiwala, may nangyayari. May himalang umuusbong sa ilalim ng lupa at sa takdang panahon, ito ay lalabas at magbubunga. Kaya ngayon, habang humaharap ka sa panibagong yugto, huwag mong dalhin ang takot. Huwag mong bitbitin ang pagkabigo ng kahapon. Iwanan mo ang bigat ng mga tanong na hindi mo kailangang sagutin. Ang kailangan mo lang dalhin ay ang presensya ng Diyos. Yan lang. Sapagkat sa presensya niya, sapat ka na, kumpleto ka na, protektado ka na, at higit sa lahat, pinangungunahan ka na. Tingnan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo ngayong umaga. Ginising ka niya hindi lang para mabuhay, kundi para lumago, para matuto, para maramdaman mong mahal ka niya kahit kailan hindi mo pa siya nauunawaan ng buo. At ito ang biyaya. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para maranasan ang kabutihan niya. Kailangan mo lang maniwala kahit konti, kahit parang mahina pa, dahil ang pananampalatayang maliit kapag inilagay sa malaking Diyos ay lumilikha ng malalaking resulta. Kapatid, kung naririnig mo ito ngayon, alam mong ito ay hindi aksidente. May dahilan kung bakit ka dinala ng Diyos sa video na ito. May gustong baguhin, may gustong buuin, may gustong buhayin sa loob mo. At ito ang panawagan. Huwag mo nang ipagpaliban ang plano niya para sa iyo. Ang panalangin ay hindi lamang pampalubag loob. Ito ay pasaporte patungo sa presensya ng Diyos. At ngayon na naranasan mo ito, panindigan mo na. Huwag kang bumitaw. Sa bawat araw na darating, bumalik ka rito. Gawin mong parte ng routine mo ang makinig sa panalangin sa umaga. Dahil araw-araw may bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Hindi man ito laging sigaw, minsan ay bulong lang, pero sapat para baguhin ang takbo ng araw mo.
Gamitin mo ang bawat salita na narinig mo ngayon bilang sandata mo laban sa pagod, laban sa pangamba, laban sa pagkalito. At gamitin mo ang panalangin bilang paalala, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Diyos. Ngayon, bago matapos ang video na ito, hayaan mong bigkasin mo ang huling panalangin ng pasasalamat. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa direksyon. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Patuloy akong susunod. Patuloy akong magtitiwala. Patuloy akong mananalig kahit hindi ko pa nakikita. Ang panalangin ito ay hindi pagtatapos. Ito ay simula. Simula ng isang bagong landas na tatahakin mo kasama ang Diyos. Kaya sa pagtatapos ng video na ito, kapatid, isulat mo sa comments ang salitang simula ito ng bagong yugto. Sabihin mo rin kung anong nais mong ipagpanalangin natin sa susunod dahil ang susunod na video ay maaaring mismong sagot sa panalangin mong matagal mo ng bitbit. I-click mo ang video na lalabas sa screen para magpatuloy ang presensya ng Diyos sa paligid mo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong sabay sa panalangin, sabay sa presensya at sabay sa pangako ng Diyos.